may binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Master Modern Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa
Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila, patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, pride, ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito mga kaibigan ng Huwebes. 26 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating pong headlines, mga ambulansya, truck ng bumbero at patrol cars, hindi na po babawasan ang paggamit ng gasolina ayon sa Malacanang. Pagkasawi ng dalagita na unang iniulat na nawawala sa Pasig City, walang foul play ayon sa deklarasyon ng PNP. 2 araw na nationwide transport strike, umarangkada na ilang pasahero sa National Capital Region na stranded. Gobyerno may libreng sakay sa mga pasahero na apektado ng tigil pasada. Ombudsman ang daraw pong tumalima sa subbena ng Kamara para sa mga SALN ni VP Sara Duterte. Online game na Roblox, nakatakdang iba ng CICC sa Pilipinas. Empleyado naman ng Manila DRRMO pinagbabaril patay sa may Sariaya, Quezon. Municipal DRRMO sa Sariaya, Quezon. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, umarangkada na ang 2 araw na nationwide transport strike bilang protesta laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Lumawak po sa kilos protesta ang iba't ibang sektor ng transportasyon, kabilang po ang mga driver ng jeepney, Transport Network Vehicle Services o TNVS, motorcycle taxi, mga bus at UV Express. Ilan po sa mga pangunahing panawagan naman nagpoprotesta ay ang pagtanggal ng value-added tax, excise tax sa produktong petrolyo, pagbaba ng presyo ng langis sa presyong 55 piso kada litro, at tuluyang pagbasura sa oil deregulation law. Hiling din nila ang dagdag pasahe sa lahat ng uri ng transportasyon, 1,200 pesos na family living wage at nationalization ng oil industry para direktang makabili at makapagbenta ang gobyerno ng mas murang petrolyo. Walang nakikitang foul play ang PNP sa pagkasawi ng 15 anyos na dalagitang unang napaulat na nawawala sa Pasig City. Ayon sa Forensic Unit ng Pasig City Police, mismo ang biktima si Isabel Sofia Tablate ang bumili ng puting nylon cord na kanya umanong ginamit bago natagpuan wala ng buhay sa isang compound nitong March 23. Marap din sa media ang ama ng dalagita na si
J.R. Tablate at sinabing walang naging pagkukulang sa aksyon ang pulisya at kung mayroon man anya ay baka ito ay kanilang pagkukulang bilang mga magulang. Itinalaga naman si Police Brigadier General Romel Batangan bilang bagong acting director ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Ito po ang kinumpirma ni na PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuaño at Highway Patrol Group spokesperson na Police Lieutenant Nadame Malang. Pinalitan ni Batangan si former Highway Patrol Group Acting Director Police Brigadier General Jesse Tamayaw na una pong nag-resign matapos na maharap sa reklamong administratibo kaugnay po ng umano'y sexual harassment. Nagpulong na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, National Telecommunications Commission at iba't ibang telecommunication companies para iban ang online game na Roblox sa Pilipinas. Kasunod na rin ito ng direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Ortates Jr. na monitor ang Roblox at iba pang online games na nagagamit sa iba't ibang krimen lalo na sa sexual exploitation ng mga minor de edad. Ayon kay ICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, binigyan ng 15 araw ang developer ng Roblox para depensahan ang kabiguan nilang maprotektahan ang kanilang users lalo na ang mga minors. Muling naghandog ng libreng sakay ang gobyerno sa mga pangunahing ruta sa Metro Manila ngayong pong araw na ito hanggang bukas. Ito po ay para alalayan na mga paserong maapektuhan na ikinasang 2 araw na nationwide transport strike bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil po sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po sa DOTR, nagandaan sila ng mga bus katuwang po ang Office of the President, Department of Energy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ho ng gabi para ho umalalay sa mga commuter. Kabilang sa mga rutang sakla ng libreng sakay ang Philcoa patungong Cubao, Welcome Rotonda patungong Cubao, Loton hanggang sa Welcome Rotonda, Loton hanggang sa PITX, Nagtahan hanggang sa Cubao, at Commonwealth hanggang sa Fairview. Labas tayo ng ating impilan, mga ambulansya, truck ng bumbero at patrol cars, hindi babawasan ang paggamit ng gasolina ayon sa Malacanang. Report mula sa Palacio Arch No. 14, Let Narciso. Marinlet. Romel, hindi sa klaw ng energy conservation measures ng gobyerno ang mga ambulansya, fire truck at police vehicles. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi maaaring tipirin ang mga serbisyong direktang may kinalaman sa kaligtasan at buhay ng publiko. Mahalagaan niyang mapanatili ang operasyon ng mga kritikal na serbisyo habang tinutugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya naman sabi ni Recto, ang pagtitipid sa gasolina ay ipatutupad sa ibang government service vehicles para matiyak na may sapat na supply para sa emergency response. Kabilang sa inaasang magbabawas ng hanggang 20% energy consumption ang mga support at auxiliary offices ng iba't ibang ahensya ay sunod sa itinatutupad na energy conservation measures na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, joint exploration sa pagitan po ng China at Pilipinas para daw po sa langis sa West Philippine Sea abay dapat daw pong masusing pag-aralan ayon sa ilang senador. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, mahalagang pag-aralan ng mabuti ang mungkahing magkaroon ng joint exploration ng Pilipinas at China para maghanap ng langis sa West Philippine Sea. Bagamat hindi ito kaagad makatugon sa kasalukuyang krisis natin sa langis. Ayon kay Senador J.B. Ejercito, ang joint exploration ay dadaan sa matagal na proseso ang ganitong proyekto. Sabi ni Ejercito, pinakamababa ay 5 taon upang makita ang posibleng resulta nito kahit ito ay isang long-term project at hindi aabot sa krisis sa ngayon. Maliban pa sa napakahirap makipag-joint venture sa isang bansa gaya ng China na hinaharas ang ating mga mangisda at inaagaw ang ating teritoryo. Diin ni Ejercito mahirap pagkatiwalaan
ang gobyerno ng China. Narito si Senador J.D. Ejercito. May mutual benefit. Para sa akin, trust is the very foundation of any relationship. How can you trust? How can you enter into an agreement of a joint exploration with someone who is trying to disrespect your sovereignty, undermine your sovereignty, and trying to annex your territory? So trust is still the foundation. So pasensya na po, pero talagang consistent naman ako dyan. Wala akong tibala sa gobyerno po ng China. Sa panig ni Senador Sherwin Gatchalian, magandang pag-aralan ng joint exploration dahil parehong makikinabang dito ang Pilipinas sa China. Nasa kanilang teknolohiya at sakop natin ang lugar. Sabi ni Gatchalian, ang mahalaga lang ay hindi maaaring i-give up ang teritoryo at soberanya natin. Dati nang may pag-uusap tungkol sa joint exploration sa West Philippine Sea sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit hindi nagtagumpay dahil sa isyu kung kaninong batas ang susundin. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. May mutual benefit rin kasi, no? Kaya tinitignan yan, ibig sabihin magbe-benefit both countries. Sila kasi may technology to extract oil and gas. Tayo naman kailangan din natin. So may mutual benefit, pero hindi natin pwede isalang-alang yung ating sovereign rights at sovereignty pagdating dito. Dapat maging firm rin tayo na kung matutuloy man to, hindi ibig sabihin na na isinusurrender natin ang ating sovereignty at sovereign rights. Mula sa Senado na ngayon ay nagpapatuloy yung pagdinig ng Senate Protect Committee at tumaharap ang ilang mga opisyal ng mga oil companies, ang mga nasa transport sector at ilang mga OFWs. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipino. Libreng sakay, inilunsad ng kamera sa ilalim ng biyaheng Damayan. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regunan. Romel at Ray, inilunsad ngayon ng kamera ang biyaheng Damayan o libreng sakay sa mga pasahero mula San Jose del Monte, Bulacan hanggang Quezon City Rotonda at vice versa. Ang proyekto ay joint effort ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ng Ilocos Norte. Ayon kay Marcos, habang tumataas ang presyo ng langis at pamasahe dahil sa mga pangyayaring wala sa ating kontrol. Tungkulin ng gobyernong tiyakin na may agarang tulong para sa ating mga kababayan. Sabi ni Marcos, ang programa ay tulong sa mahakbang ng gobyerno na mabawasan ang pasanin sa mga commuter ng mataas na presyo ng langis dahilan ng krisis sa gitnang silangan. Sakop ng libreng sakay ang ruta ng San Jose del Monte, Bulacan hanggang Quezon City Rotonda at vice versa. Ito ay mula 5:30 in the morning hanggang 8 a.m. at 4 p.m. hanggang 7 p.m. Apat na bus ng kamera ang babiyahe mula sa koordinasyon ni House Secretary General Celoy Garafil sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, ilan daw pong pasahero sa Metro Manila stranded sa unang araw ng tigil pasada. Report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Nananatiling mapayapa ang isinasagawang transport strike dito sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, wala pang naire-report na anumang untoward incident ang kanilang hanay sa ground kahit may mga stranded na rin umanong pasahero sa iba't ibang key locations sa Kamaynilaan. Mula pa lamang kaninang alas 5 ng umaga, nakadeploy na ang 150 assets ng PNP sa Capital Region. Naservisyohan ng ilan sa mga ito ang mga mananakay na ani Asilo. Pinili pa rin bumiyahe sa kabila ng batid naman ng kilos protesta ng mga tsuper. Taliwas yan sa report ng Metropolitan Manila Development Authority na wala pa raw silang nakitang stranded ng mga commuter sa pag-arangkada ng tigil pasada. Makikita din si Major Asilo. Usually sa mga areas na alam natin na nagkakaroon ng congestion at yung mga nagkukonvene yung ating mga kababayan natin. So, ibig sabihin, may stranded na? May mga stranded kasi may mga talagang traffic na alam natin na rally,
meron pa rin talagang mga lumalabas kahit hindi naman ganun ka-importante yung kanilang malakad. So nagko-contribute sila dun sa bulto ng mga kababayan natin na pumapasok sa kanilang mga schools at sa mga kailangan. Ang tinig ni Police Major Asilo, hanggang tanghali nasa 140 individuals o ralista ang nakilahok sa mga programa sa 13 lokasyon sa Metro Manila. Nasa 2,700 na polis naman ang ipinakalat ng NCRPO upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa gitna ng mga kilos protesta. Ito ang unang araw ng sabayang strike ng iba't ibang grupo bilang pagkontra sa mega oil price increase at panawagan na ring taasan ang pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ako si Daniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ombudsman handang tumalima sa subpina ng Kamara para sa SALN ni BP Sara Duterte. Balita may RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, nagpahayag ng tanda ng Office of the Ombudsman na mag-comply at magbigay kooperasyon sa Kamara sa hinihingi statement of asset liabilities and net worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng plano ng House Committee on Justice na itong kinaka-ombudsman ng SALN ng Vice Presidente mula 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2024. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Sa iwalay na pahayag ay sinabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na kahit simpleng request lang ay pinapayagan nila para makita ang SALN ng isang opisyal, lalo na kung may kasama pang subpina. Aniya, ang mga SALN ay mga pampublikong dokumento. Ang subpina ng Kamara ay kaugnay sa 2 impeachment complaints laban sa Vice Presidente dahil sa aligasyong pagkakaroon daw nito na hindi may paliwanag na yaman. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val Gonzalez. Samantala naman, convenience store hinold up ng riding in tandem. Cash, tinangay daw po sa may Rodriguez, Rizal. Report mula kay RH27, Noche Gagas, Noche. Lakay Ray at Romel, hinold up ng riding in tandem ang isang branch ng 7-Eleven convenience store sa Greenview Subdivision, Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Isang lalaki ang bumaba ng motorsiklo at nagpapanggap na customer. Ilang minuto lang ang nakalipas, tinutukan ng baril ang 2 crew, saka nagdeklara ng hold up. Pinabubuksan ang cash register, saka kinuha ang mahigit 8,000 pisong benta ng naturang tindahan. Matapos makuha ang pera, dali-daling lumabas ang backrider, saka sumakay sa motorsiklo kasama ang driver na nagsisilbing lookout, at saka tumakas sa direksyon ng Phase 5 Eastwood, Greenview ng Barangay San Isidro. Sa follow-up investigation ng mga pulis, na plakahan yung motorsiklo na may 144QO0R ang motorcycle. Hindi pa tukoy ang identity ng mga suspect na nakasuot ng short pants, puting t-shirt at black jacket, habang ang pangalawang suspect ay nakasuot ng black helmet, black jacket at kulay green naman na short pants. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa identity ng riding criminal. RH27, nagsikaka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rally ng 2 transport group sa Kamanava, hindi nakaapekto sa mga commuter. Ilang mga driver tuloy sa kanilang pamamasada. Ang report mula kay RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, pero walang epekto sa mga computer. Nag-keep ang transport strike sa bahagi ng Kamanava sila pa rin ang kaubagan. Dahil ilan yung nakisa, habang marami na natin patuloy na namamasada na nagdulot pa nga ng nabigat ng traffic violation ng lugar sa Kalugutan, Malabon, Tapos na
Rizal, ang isang grupo ng Prospect at Prospect Group sa harap ng pinatagbaran ng Espiritasyo habang ang grupo naman ng Pisko ay sa bahag sa Barangay sa Bagong Barrio Talukan hanggang sa magsanid na ito kanina bago parangalian sa Papaganto Circle. Sa Sitaw nila ay patuloy na pagkakaroon ng presyo ng Bordo Cristina na lalo pa marong nagpahirap sa mga tipper. Habang may kunting banat-tabag sa ilang operator, walang operator dahil sa hindi ko pantay na pagpagkat, ipagbigay nila ng assistance at ang pasaring ng isa sa mga pinakausap ay binabawasan. Habang iba naman ay bumabati ko sa ilang opisyal ng gobyerno na naging maranya sa gitna ng hirap na kanilang nararanasan. Korupsyon pa rin na nila ang punot-tulo ng kahirapan. Ano ito? At ito sinagulat sa Rizal sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby, mga balita pa rin sa Rapido Hataw Balita. Ngayon din po mga report mula po sa mga probinsya. Pilipinas, ang oras, alas 2:28. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong RH. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pong mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan at Romel Ferdes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
Rapido, hataw, balita. Update muna mula kay Val Gonzales, DNVS. Community humihirit daw po ng reforma sa pasahe at hindi band-aid solution bilang pangmatagalang tugon sa oil price increase. Go ahead sa your report, Val. Ray, nananawagan ngayon ng reforma sa pasahe ang sektor ng Transport Network Vehicle Service o TNVS dahil hindi na raw nila makayanan ng pagsipa ng walang puknat na pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa pinatawag na press conference, nagpapasaklolo na sa gobyerno ang grupo dahil sa marami na raw sa kanilang unit na nakuha sa bank loan ang isa-isa nang nareremata. Ayon sa TNVS Community Philippines, bagamat nakatulong ang mga ayuda tulad ng cash assistance mula sa gobyerno, ang mga ito nila'y panandali ang lunas lamang at hindi sapat na pamalit sa kanilang arawang kita. Gate ng grupo, ang paulit-ulit na pagsirit sa presyo ng petrolyo ay patunay na hindi maaaring umasang sektor sa mga panandalian lamang na tulong. Isa sa kanilang pangunahing sinusulong ay ang fare hike na 20 pesos. Nauna nang na-approve ng LTFRB pero naudlot ang implementasyon kaya't patuloy nilang pinapasa ng bigat ng gastusin. Anila, ang kasalukuyang pasahe na nagbibigay na lang sa kanila ng 400 pesos na kita kada araw ay hindi na sapat para matugunan ang gastusin sa kanilang operasyon. Yung driver ko, sinoli na po sa akin ng unit. Sabi niya sa akin, "Sir, hindi ko na kaya mag-boundary. Mabait naman po kayo sa akin, susoli ko na lang po." Nangyari to 2 weeks ago, hirap na hirap po ako maghanap ng driver ngayon. Sa totoo lang. Talagang wala na po, kung magba-boundary po siya sa akin, wala na po siyang kikitain. More likely, sir, nasa 60 to 70% po ng kinabubuhay na po namin yung nawala. Po, yung nawala po sa amin na nate-take home. Magkano nga po yun, ma'am? Sa 3,000, sir, sa 70%, that's around 2,100 na po yung nawala sa amin. Bukod sa pasahe, hiling din ng grupo sa mga transport network companies ang karagdagang proteksyon para sa mga driver gaya ng insurance at maayos na incentive structures. Para sa kanila, ang kasalukuyang krisis ay dapat maging hudyat para sa pagbuo ng isang matatag na patakaran at hindi puro band-aid solutions lamang. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa iba't ibang lalawigan, empleyado ng MDRRMO pinagbabaril patay sa Sariaya, Quezon. RH number 33, Benji Antioquia. Benji. Hindi pa malaman ng mga otoridad ng pulisya kung anong motibo sa isang empleyado ng MDRMO matapos pagbabarilin sa patay sa barangay Lutukan 1, Sariaya, Quezon. Sa report ng Sariaya, Quezon PNP Station, kasalukuyang minamaneho ng biktima ang kanyang private vehicle kung saan pagsapit sa railroad sa crossing ng nasabing lugar habang nakaminor nilapitan naman at pinagbabaril ng hindi nakilalang salarin at pagkatapos ang pamamaril naglakad lamang ang suspek na tila walang nangyari. Ang biktima ay 37 anyos na ninirahan sa nabanggit na lugar, subalit naisugod pa sa pagamutan at dineklara naman na dead on arrival. Ang biktima sa ngayon patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya habang pinag-aaralan ang kuha ng CCTV. Ito si Benji Antioquia naguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Benji. Lakas ng loob. Oo, parang walang nangyari, no? Grabe naman. Naglakad lang yung gunman. Oo. Wow. Parang ano ba yan? Ano kaya yun? Ang lakas ng loob eh, di ba? Ano yun? Hitman. Oh. Parang sanay na sanay ba? Hard killer. Ganun ba ang kilos ng mga sanay na sanay? Normally, ganun yung di ba? Yung hindi... sa bagay, wala nang kabasa ka damdamin diba? niya. Wala nang, hindi na kinakabahan. Sino ba habol sa akin? May baril ako. Ayun, pwede. Ikaw ba hahabol sa kaya nga eh. Or parang, wala. Ano na sa akin ito? Pangkaraniwan na sa akin to. Bakit ba ako kakabahan? Bakit ako tatakbo? Ay, Diyos me. Samantala naman, tricycle, sandali, meron muna tayong update mula kay Jundi Makuta. Dalawa pa tayo sa enkwentro ng militar at rebeldeng NPA sa Lanuza.
Surigao del Sur. Report mula kay RH19, June Dimakutak. June! Yes, Sarakay. 2 miyembro ng New People's Army ang panibagong napatay sa naganap na engkwentro kontra militar sa kabundukan ng Barangay Norcia, Lanusa, Surigao del Sur. Sa report mula sa 4th Infantry Division Information Office, kinilalang 2 NPAs na napatay sa kanilang mga aliases na Karex at Kabunso. Pawang konektado sa SRSBG Westland at NEMRC at pagka-recover ng kanilang mga armas. Ang 2 napatay ay iniwanan ng kanilang mga kasamahan habang umaatras. Nabatid na nagsasagawa umano ng extortion activity ang armed group sa community kung saan pinaabot naman ito agad ng mga residente sa pinakamalapit na AFP unit. Ayon kay 401st Infantry Brigade Commander Colonel Glenn Joy Ainera, kasalukuyang sinisecure ang mga tropa ang nabanggit na barangay habang ongoing ang military focus operation laban sa mga tumatakas na NPA. Pinapurihan naman ni 4th ID Commander Major General Michel Anairon Jr. ang profesionalismo at dedikasyon ng kasundaluhan sa pagganap ng kanilang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Nakipag-ugnayan na ng military sa LGU upang maipabatid sa pamilya ng mga napatay ang kanilang sinapit at para rin mabigyan ng mga biktima ng disenteng libing. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang tricycle driver patay matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa bayan ng Sison, probinsya ng Pangasinan. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 22 anyos na binata na tricycle driver na residente ng Purok 4, Barangay Sinipit, Bongabo, Nueva Ecija matapos itong magtamo ng malubang sugat sa katawan ng mabangga ng truck ang minamaneho niyang tricycle. Ayon kay Season Chief of Police Major Jerbil Rilorta, naganap ang aksidente sa National Highway ng Barangay Agat, ganap na alas 5:05 ng hapon kahapon. Sa investigasyon ay binabagtas ng tricycle ang north direction sa nasabing lansangan ng aksidente nitong mabangga ang likuran ng sinusundan niyang sasakyan dahilan upang ito mapunta sa kabilang linya na nabangga naman ng kasalubong na truck na minamaneho ng isang 36 anyos na lalaki na residente ng District 1, Benito Sulibin Isabela, na hindi huminto matapos ang aksidente. Agad nagpalabas ng plus alarm si Major Rilorta sa mga karating na police station at nasabat sa bayan ng Binalonan ang naka-aksidenteng truck at naaresto ang suspect na ngayon nasa kustodiya ng Season Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristotet, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Freddy Fajardo. Higit naman sa 1.4 milyong pisong halaga ng shabu na-recover daw po sa Bacolod. Report mula kay Rex Cantong. Rex. Arestado ang isang high-value individual o HBI matapos nakuhang mahigit 1.4 million pesos na halaga ng umano'y shabu sa Purok Paraiso, Barangay Banago, lungsod ng Bacolod. Ang suspect kinilala na si alias Boss, 24 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Lieutenant Colonel Albert C., pinuno ng City Drug Enforcement Unit, na aresto ang suspect matapos isinagawa ang drug by bust operation at nakuhang 210 grams ng umano'y shabu na more or less 1.4 million pesos. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kung saan kumukuha ng droga ang nasabing suspect. Ang suspect wala naman sa listahan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At may naman sa 1 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa isang high-value individual sa Oton, Iloilo. Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Arestadong isang high-value individual sa isinagawang drug buy-bust operation sa Zone 2 Barangay Kagbang, Oton. Kinilalang subject na si alias Pringle na dati nang nahuli noong 2021 dahil sa kasong may kinalaman rin sa illegal drugs. Nakumpiska kay alias Pringle ang 150 grams na suspected shabu na nagkakalaga ng mahigit 1 million pesos. Nagtagal na 2 buwan na monitoring kay alias Pringle ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, Regional Intelligence Division 6, Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 at Oton Municipal Police Station.
Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jocelyn Maque. Samantala naman, standby kina Ruel Saldico at maging kay Grayson Sano. Meron pong 3 naaresto sa isang drug bypass operation sa Bukay, Bataan. Report mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny! 3 tulak ng droga ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Abukay Municipal Police Station sa Barangay Umboy alas 3:30 na maling araw sa pangangasiwa ni Abukay Chief of Police, Police Major John Ray Kutab. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 8.70 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 59,160 pesos. Ang mga naaresto ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Patuloy namang nananawagan ang kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa Central Luzon naman, importasyon sinisisi sa gitna ng pagbagsak ng presyo ng sibuyas. RH number 25, Manang Grace Sansano. Manang Grace. Well, importasyon at smuggling ng sibuyas. Dito isinisi sa isinagawa nga na public consultation sa harap ng mga magsisibuyas sa ating bansa. Sa gitna ng bagsak na presyo na naman ng sibuyas ngayon, sa ipinatawag na public consultation sa usapin ng agrikultura at ang sibuyas, humarap si Senator Francisco Kiko Pangilinan, gayon din si Senator Lacson. Sa visual meeting naman ay nakisa rin si Senator JB Ejercito. Ngayon pa lamang agad na raw na dapat masolusyonan, nagugat ang ganitong consultation matapos nga na busisiin ni Senator Loren Legarda ang mga issue na nagdulog sa kanya dahil nga sa patuloy na pagbulusok na naman ng presyo. Dito nga, marami sa mga magsasaka mula sa Occidental Mindoro at maging sa Pangasinan pa at Nueva Ecija na siyang pangunahing pinagmumulan ng ating sibuyas ay kanilang pinarating na sana'y matigil na ang pag-i-import lalo na pagpanahon ng pag-ani ng mga magsisibuyas. Sa ngayon, pumapalo na lamang sa 22 pesos hanggang 23 pesos kada kilo ng sibuyas kung saan sa Occidental Mindoro ay stop buying na. Yan ang ating update. Ito, RH25, Grace Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace Ansano. Samantala naman, mga reblocking sa Andaya Highway at Maharlika Highway bubuksan ngayong pong Semana Santa. Report mula kay RH18, Ruel Saldico. Manoy Ruel. Lakay Ray, bubuksan na sa mga motorista ang nasirang bahagi ng Andaya Highway at Maharlika Highway sa Bicol bilang paghanda naman sa inasahang pagdagsa ng mga biyahero pa ngayong Semana Santa. Base naman sa utos naman DPWH Secretary Vince Dizon, agad na pinabilis ang pagkukumpuni sa naturang kalsada upang matiyak ng ligtas na tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Lalo na isa ito sa mga pangunahing dinaraanan ng mga umuwi sa patungo naman sa probinsya ng area naman ng Visayas at Mindanao. Ayon kay Department of Public Works and Highways DPWH Regional Director Engineer Kadapi Tanggol, ang mahalagang maibalik ang normal na daloy ng sakyan sa nasabing highway upang maiwasan ang matinding pagsisigip ng trapiko sa kasagsagan ng Holy Week kung saan inaasahan ang paglubo naman ng mga sakyan na uwi ngayong nalapit na Holy Week. Tinayak naman DPWH na magpatuloy ang karagdagang rehabilitasyon sa naturang kalsada tapos naman ang Semana Santa upang mas mapabuti pa ang kondisyon nito sa pangmatagalan. Ang DPWH sa Bicol ay handa naman sa mga motorist assistant sa mga bawat nakasakop naman ng mga engineering district sa region. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 5 carnappers arestado sa Cavite, baril at granada na kumpiska.
Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 30, Eric Dastas. Kuyang Eric. Kuya Romel, timbog nga ang limang karnaper sa isinagawang hot pursuit operation ng Tansa Pulisya, Barangay Suntol, Tansa, Cavite sa investigasyon ng Tansa PNP sa piltang inagaw ng mga sospekta ang isang Yamaha Mio 125 na may plakang 0997BB o Bravo Victory na minamaneho ng 33 anyos na si alias Jonah. Agad niyang nakapagsuplong si Jonah sa mga nagpapatrolya mga pulisya kung saan sa pilitang inagaw ng mga sospekta ang kanyang motorsiklo. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga kapulisan at isa-isa sa mga ito ang nadakpa at nakilalang sina alias Leo, Mark, John, Alex at isang babae na si alias Sara. Na-recover sa mga suspect ang isang caliber .357 Smith & Wesson, mga bala at isang granada. Takdak na namang inquest sa Cavite Provincial Prosecutor's Office ang mga naarestong suspect. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Eric Dastas. Samantala naman, 400 kilo daw po ng tanim na carrots nilimas ng mga magnanakaw sa Bugyas, Benguet. Report mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Naglaong parambula ang pinaghirapang pananim ng isang magsasaka sa Sityong Makubkub, Barangay Kalamagan sa bayan ng Bugyas, sa lalawigan ng Benguet. Ang 400 kilo na tanim nitong karot na dapat niyang anihin ay nilimas ng mga di pa nakikilalang suspek. Ayon sa mga kamag-anak na magsasaka, sinamantala ng mga suspek ang dilim ng gabi para anihin ang mga tanim na karot na nakatakdasan ng anihin kinabukasan. Nasa liblib na lugar ang plantasyon kung kaya't madaling na isakatuparan na mga salari ng krimen nang walang nakakapansin. Iniwan ng mga suspek ang 2 sako ng bagong aning karot matapos manang maramdaman na may paparating na maagang nagigising sa lugar kaya nagmadaling sumibat. Hindi natuloy ang planong pag-aani ng magsasaka dahil bumisita ang kanyang pamilya sa isang kamag-anak na nakakonfine sa ospital. Sinamantala ng mga suspek ang pagkakataon para isagawa ang pagnanakaw. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkakilanlan ng mga suspek. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. PNP nagbabala laban sa illegal na pagbebenta ng petroleum products. Illegal na pagbebenta ng petroleum products sa Northern Samar. RH number 34, Jane Bantayan. Tiniyak ng PNP Northern Samar na mananagot ang mga huli sa illegal na distribution ng pagbibinta ng fuel products na isang paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 OPD number 1865 kung saan nagpapataw ng penalidad sa illegal sale, transport at distribution ng petroleum products. Patuloy itong binabantayan ng PNP sa Northern Samar at nito lang nakaraang mga buwan na itala ang mga naaresto o nahuli sa illegal na pagtatransport o pagbibinta ng gasolina mula sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Northern Samar. Binalaan ng PNP ang improper o hindi pinapayagan o hindi aprobado na paggagamit ng containers tulad ng plastic o beverage bottles na maaaring magdulot naman ng kapamakan na maaaring maging sanhi rin ito ng sunog. Sa gitna ng crisis ng gasolina ay hinikayat ng kapulisan ang publiko sa pagsunod sa safety standards at proper handling procedures sa mga storage o lalagyan at distribution ng flammable substance na matiyak ang public safety o ang kaligtasan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jane. Samantala naman, fuel subsidy na ipinamahagi ngayon sa mga mangisda sa Tacloban. Pondo pa na inilaan noong nakalipas sa taon. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Fuel subsidy na natanggap ngayon ng mga mangingisda sa lungsod ng Tacloban ay pondo pa na inilaan noong taong 2025. Ito ang sinabi ni Tacloban City Agriculturist Romelo Anadi sa isang panayam. Mahigit 1,000 mga mangingisdang rehistrado na patuloy nakatanggap ng tig 3,000 piso
na fuel subsidy kada isa. Ang nakatanggap ngayon na pondo pa noong taong 2025 na fuel subsidy ay makakatanggap pa rin uli kung may bibigay pang nasyonal na ahensya ng pamalaan na fuel subsidy na ito naman ay tulong dahil sa epekto ng mahal na presyo ng gasolina dulot ng tensyon sa Middle East. Umaasa ang mga mangingisda sa Tacloban kalakip ng mga magsasaka, mas malaki na ang fuel subsidy na ibibigay ng nasyonal na pamalaan. Sa lungsod ng Tacloban, nasa mahigit 3,000 mga magsasaka kasama na ang mga mangingisda umaasa makatanggap ng naturang tulong. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulyas. Kyle! Lakay Ray Romel, abiso sa ating mga motorista, pansamantalang isasara ang Scorpion Street sa Barangay Post Proper Southside sa Taguig City. Kaya naman asahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Dahil ito sa gagawin pagkukumpuni ng Manila Water na uumpisahan ngayong araw at inaasahang matatapos sa April 2. Pinapayuhan ang mga maapektuhang motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta upang hindi maabala. Kabilang sa mga maaaring daan ay ang Vulcan Street, Center Street at Abram Street Extension. Sa iba pang balita, muling magsasagawa ng clearing operation ang mga tauhan ng MMDA sa ilang kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa Semana Santa. Kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ang EDSA, Denver Street, Detroit, Maryland, New York, E. Rodriguez, and Domingo at Aurora Boulevard. Aabot sa 34 ang nahuli sa pamamagitan ng non-contact apprehension habang 69 naman sa contact apprehension. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. At ngayon, merong sabi ni Apo Els Bartolome, nakapudpudot Apo, napudot nga malamyo kakabsat, ha? Abay, ipagrit ko kumakanyayo ni Police Colonel Ricky Neron. Happy birthday! Aba... Yun. Ang pagbate of course galing kay Apo Els Bartolome at kay dating PNP Chief Nick Bartolome. Colonel Ricky Neron, sir. Happy birthday, Colonel bumabaha na ba? Neron. Bumabaha na ba ng pagkain sa kaletsyon? Pagbati mula kina Sir Els and dating PNP Chief Nick Bartolome. And of course, mula sa buong puwersa ng Philippine National Police. Ayan. Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Yeah. At ang kanyang number 2 man, of course, si PNP Deputy Chief for Administration General Bernie Bana. Yun. And of course, mga kaibigan, pagbati na rin magandang hapon sa mga buong pwersa ng Armed Forces of the Philippines, ha? Sa panguna po ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you, Don. Thank you, Elaine. Sa buong pwersa ho ng DZRH News Team, yung ating mga classmate mula sa Bicol University, sina Mike Ian Biato, Neresa Borabon at Rose Angeline. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Simayan at Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sakto, alas 3 ng hapon. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic.